Ayan, what's up mga kabakal? Ayan, mga inaanak. Dito tayo sa San Pablo Farm of Kong Marvin Rillo. Ayan, so ako, this is Tino Card Canlas of Tino Card Game Farm and Ako nga po si Dumil Canlas na Kanok na TV. ayan, ito naman si Billy Canlas ng BBC Game Farm. ayan, and syempre meron tayong special guest for today mga kapatid. Ayan, ang ating idol, Congressman Marvin Rillo. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Canlas Brothers. Ayun. Ayan. Kung kamusta naman so far itong farm natin? Well, okay naman. Ayos ko sa weather, perfect sa manok, sa pagkondisyon, maayos. Ang kalaban mo lang dito yung hangin. Pag wala sa hangin, kalaban mo manok. But generally, okay naman siya. Kung kailan nga po kayo uli nag-start mag-start Alam mo, ang history ko sa manok. I started very young, at the age of 16. Parang third year high school ako sa Ateneo. So, third year ako, nabiligaw sa pagmamanok. Actually, nung third year ako, bago pumasok sa school, pinapakain ko muna. Pakain ko muna. Ang baon ko nung araw, iniipo ko. Iniipo ko yan. Minsan hindi ako makain ng lunch. O minsan, nagpapalit ako ng bote, 2 piso. Kapalit ko yung pag yung baon ko, iniipo ko. Because may kinukondisyon akong manok. Kondisyon ako ng manok ko. Pumunta ako ng laloban. Kasama ko yung kapitbahay na. Kasi nung ano, di mas tingin kapag bata ka eh. Pagkasama mo, ako okay, sama-sama. Walang bawal. Oo, pusta akong manuan. Sa manok. Ikot-ikot na. Tapos sa magkalong budget ako, naabot ako 150 pala. Kung magkano noon yung bayad sa gamot? Isandaan. Kwento, isandaan nga kano. 150, 200 ang talo. Oo, ganun pakamura na. Mag-visit lang ako, naka-alpombra lang ako, mabuntang lalo. Oo. Kaya sanay na sanay ako doon sa ganyan. Doon ako nahilig sa manok. Tapos nung eventually, nag-SK ako sa gobyerno, nung nag-SK ako, yun, nag-breed ako ng manok, manigil. Hanggang sa, ito na, yung transformation. Yung nag-asawa ko, ang hanap buhay ko lang manok. Pinag-aral ko yung mga anak ko, binuhay ko yung mga anak ko sa pagbibenta ng manok. Negosyo ko talaga manok. Oh, so ngayon, I continue my passion. It is my passion. At the same time, not only my passion, but my business as well. And I intend to continue my business and passion dahil alam ko, I could share my knowledge, I could share my chickens doon sa mga taong gustong mag-umpisa na maganda at maayos. At hanap buhay ito. Isang marangal na hanap buhay para buhayin ang aking pamilya. Tama po. By the way ko nga, congratulations po. Solid Salamat. champion ng Word Slasher. Oy, salamat, salamat. 2025. Congratulations po. Salamat, boss. Ano po ang sikreto ng isang Kong Marvin Rillo sa champion sa World Slasher? Well, alam mo, ang paghahanda ng manok, ang pagpili ng magagaling na manok, hindi mo matatagpuan sa paaralan. Wala sa eskwela, wala sa lahat. It takes experience. It takes time. Kailangan matalo ko muna na maraming beses at matuto. You rise from those mistakes. May time pa na 3-cock, 4-cock, uuwi kami, 0. 0. Then we go back to the drawing board. Ano nangyari? At yung mga kondisyon naman, ano dapat iwasan. Continuous learning process. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, sa tagal ko na siguro, I've been in this business for more than 20 years already. 25 to 30 years na ako. Based on experience, ang may papayo ko sa mga sabungero, number 1, hindi sa breeding to choose yung mga manok na panlaban. Number 1, the chicken must be balanced. When you talk about stags, stags muna tayo. Opo. Dapat balansyado. Balansyado. Hindi dapat masyado mataas, lalo na pag stags, pilayin eh. Opo. Dapat pantay ang leg sa hita. Yung stasyon tama lang, hindi masyadong tangkaro. Then after you choose the chickens na mayan, ispar mo,
maayos ang sparring, i-condition mo ng tama, and then pinaka-importante yung pointing, yung last 3 days. Because, baliwala yung 21 days conditioning pag mali yung pointing at yung selection mo. Dapat maihanda mo na maayos. Then, isabak mo na. Ngayon, ako naman, ganun ang ginagawa ng team ko. Dito, nag-champion tayo sa Manila Arena sa 8 Stag Derby ni Congressman Eddie Bong Plaza. Consistent naman tayo, umi-score na maganda kahit na nagka-champion. Kasi you cannot win them all. You cannot win them all. What is important is yung consistency mo. Hindi naman kami nasisiro. Umi-score naman kami. At yung score namin, maayos naman. Pangalawa, yung selection process namin ay talagang masinsinan. Like kanina, we're already preparing for the World Slasher come January 27. As early as November, 3rd week, hinahanda na yan. Third week of November, yung aming cocks, we deworm them. After we deworm them, we delouse them for 3 days. We deworm, we delouse, then papaliguan. After paliguan, sasaksakan. I-relax. Papalakarin na yan sa grandas. Kasi matagal hindi naamdan. Palalakarin na yan sa grandas just to get the feel of it. Dahil siya na yan sa damo eh. Just to get the feel of it. Kahig-kahig. Then pag naayos mo na after a week, first week ng December, kanina, nag-start na kami mag-spar ng stags, first sparring nila. Sabi ko nga, bawat farm, we respect yung kanilang paraan ng selection. Siyempre, kami sa aming farm, may sarili din kaming paraan on how we choose our roosters, no? Dito sa amin, ako paniniwala ko lang ha, sa akin lang, hindi ko naman sinasabing magaling ako. Mas marami magagaling sa akin. Pero ako, based on experience, ang akin lang, my chickens must be consistent. Dapat, hindi man perfect 100%, at least 80 to 90% consistent. Imagine this. If you start sparring now, until January 27, you're talking about 7 weeks of sparring every week. So, kanina, first spar, naggatla tayo ng asul. Next week, second spar, pag magaling pa rin sila, magagatla tayo ng pula. Third week, pag magaling na naman sila, asul. Pero pag third week, hindi ka pumalo, wala kang gatla. Fourth week, pumalo sila, pula. Kaya minsan makikita mo, asul, pula-pula, ibig sabihin yung pangatlos para hindi sila pumalo. Kasi walang blue. Kasi walang blue. Ganon. Pero pag nakita mong dire-diretso, Na puro asul. asul, pula, asul, pula, asul, pula, consistent yon. Pwede rin. Pero pag nakita mong asul, pula, 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 asul, pula, asul, pula, that's at least 80 to 90%, pwede na rin yun. Pero pag nakita mong asul, wala na. Alam mo na yun. Asul, pula, wala na. Alam mo na yun. Di ba? Ganun kami mamili. At the same time, number one sa akin, yung gulang ng manok. Sa big events, the youngest na nilalaban ko is 3 years old. Minimum of 3. Minimum of 3. Maximum of at least 5. Kasi yung older than that, mabagal na. Sobrang bagal na. Iba na yung laban ngayon. Ang laban ngayon sa pit, bukod sa magulang, mabibilis na kumilos. Nung araw kasi, ang manok pag umangat, okay na. Ay, di ba na? Ang manok pag umangat, kailangan mabilis ka sa baba. Kasi nung araw, pak, papapapapak. Pagdating sa lupang mabagal ka, napapalo, patay ka. Pero as time goes by, nag-i-evolve ang breeding ng manok. Kailangan magaling ka sa taas, magaling, maagap ka pa sa baba. Then okay ka na. Ganun kami mag-selection sa farm. Magulang, magaling sa taas, magaling sa baba. Dapat complete package. Then, yun ang tinutuloy namin sa kondisyon. Di ba? And pagdating sa pit, kailangan yung conditioning mo at pointing mo magaling.
Kaya alam mo, magastos talaga yan. Dapat bukod sa magaling na manok, magaling na handler ka din. Magandang conditioning at magaling na pointing. Lalong-lalo na pag sa aircon. Ang dami nasisira dyan. Kala nila basta naka-aircon ka, okay na, no? Napakahirap ng aircon. Napakahirap na. Kailangan kabisado mo ang aircon. Mukha lang siyang madali tignan, Kong, no? For example, ang Araneta. May mga cockhouse dyan na may sariling aircon. At least makokontrol mo. Pero karamihan dyan, centralized. Aircon. Cockhouse ka, centralized. Minsan, tabi-tabi. Pag umulan na malakas, lalamig ang aircon, patay na manok mo. Paano mo adjustin yun? Central ka. Kailangan marunong ka mag-adjust. Kaya kami kumukuha kami, sarili namin. So we could control the temperature and everything. Paano kumukuha kayo ng sarili, Kong? Yung kakaos na may aircon sa nila. Sarili Solo. namin. Pero kaming sarili naming metro kung gano'ng kalamig. Meron kaming sarili pamantayan. Kita mo yung cockhouse ko dito. Alam namin yung tamang lamig. Dapat ganun din doon. To maintain na parang normal lang. Nandiyan pa rin po sila. Nandiyan pa rin sila. It should be the same. Dapat. Kong, ilan ba yung pinamilian natin para sa paparating na World Slasher? 100 cocks kanina. Bababa pa dito. So, meron pa 100. Nagsawa nga tayo si Beto kanina. Oo, grabe Dami. yung kanina. Parang nasa sabungan kami kanina. Tsaka talagang kita mo quality yung mga palo lahat ng mga manok. Talagang hindi nga lulugar yung mga 2 taon pababa. Yung meron kasi mga naglalaban kong kulang sa manok. Tapos bullstag yung nilalaban sa mga Well, ako naman, if they would, ask for my advice, hindi ko sila pinapangunahan. At the end of the day, kayo magdidesisyon kung anong gusto ninyo. Pero if you would ask my humble opinion, based on experience, sa cock season, wag po tayo maglalaban ng 2 to 2 and a half. Kahit anong galing, anong showing ng manok, multiple yan, bata eh. Pag tinamaan yan, they will sulk. Mararamdaman nila. Iba pumalo ang lalo ng 4 to 5. Pag pinalo ka niyan isa, hindi ka na uulitin. Based on experience. Talagang iba po ang diin, no? Ay, iba. Lalo na yung 4, 5 years old na parang bato na yung paa. Isang palo lang yan. Para kang inabot ni Pacquiao, no? Hindi mo na kailangan na multiple na palo sa ganun. Isa lang. Kung nung nag-start kayo, meron kang standard sa yung pagpili ng manok no? Nag-iba ba yung parang standard mo Oo sa ngayon? naman. Malaki talaga. Because syempre, if you're a beginner, mahilig kayong galing nito. Kiskisan ko. Yung parang, di ba? Tatan. Doon tayo mahilig. Di ba? Pero as you evolve, gusto ko yung angat-angat na. Patalon-talon lang. Simple lang. Kanya nakita mo, puro angat tumingin. Simple. Simple lang, tapos yung paa talagang Multiple kumakat sila, talaga. ganun. Kasi karamihan sa mga multiple na mananalo pero giba din. Hindi mo papakinabangan. O minsan, sobrang galing, hindi mo na alam, naiitsa na isa, pagkaryo sa'yo patay. Walang kasiguruhan. Unlike yung mga paangat-angat, nag-uulit ng panalo. Kaya pala kanina kong, pag doon tinanong, ito, mga 3 wins na to. Ito, 2 wins, di ba? Talagang bumibilang ng panalo. Napapakinabangan. Napapakinabangan mo. Maraming winner. Tsaka kanina, di ba, nilalagyan ng tinta yung yung Paa. ng manok pag magagaling. Naubos na nga yung tinta sa Okay naman sila. Ako, happy naman ako sa first spar nila. Medyo ang resulta is 90 to 95%. Parang mga ganun nga po. Na talagang they do good sa unang spar nila. Iba, exceptional pa nga. Oo nga po. So, happy naman ako sa unang spar nila. Tsaka may hinawakan po ako doon kanina na bulik na parang gold. Yun yung parang super kanina no? Kaya pag gano'n, sabi ko mukhang maganda to, hindi po ako. Pag-upload mo ng sparring, di ba, makikita nila na on the first spar, pumalo naman sila. Pumalo talaga. And mag-iiba yan as you continue to condition them. Mas aangat ka. Pag nagtabawas ka na ng tubig, nagkaroon sila ng katawan na maganda, mag-iiba, nakakain na masarap. Tsaka ano pa lang po unang bitaw nila after ng malt nila
Actually, 3 days ago, nagpurga lang kami. Mm. Hanggang kanina, nagdedelouse kami kanina. Mm. Kung nabalitaan namin, parang magko-commercial ka na daw. Well, oo, kasi, siyempre, sabi ko nga sa inyo, negosyo ko to eh. Apo. I've been, for the past, how many years, I was busy sa politika. Pero ngayon, wala na sa politika. Iko-continue ko na yung hanap buhay ko sa manok. Magko-commercial na ako. So, by next year, I will be selling stags and materials. as well. National na. Kung National. gusto ng tao. So, National gusto din. nila ng mga proven and tested na mga linyada. Yes, meron subukan sa dito. atin. Hindi, tsaka kinaganda dito yung mga broodcock na ginagamit. Talagang mga winner sa mga big event. Quality talaga. Nakakita naman natin yung mga kanina, hinawakan natin lahat ng mga materyales na ginamit or gagamitin pa nila ngayong national. Talagang quality talaga.